Unboxing lang tayo nito. Bilisan lang natin. Mabilis naman yung delivery nito, mga 5 days yata. Yan, uy. Suspense, uy. Nakita nyo na ba? Yan. So, ano natin to? Install natin ngayon kay Atake at saka i-compare natin dun sa stock seat ng ADB 160. Uy. Siyempre naman, nakita nyo naman, naka-bubble wrap pa. Oops. Yan. Talaga, ang ganda hawig na hawig sa stock talaga yun, garterize yung plastic nila. Garterize, yan. Panalo. Tapos, syempre, may foam pa. Tapos, bigat din compare natin sa stock mamaya. Yan. So, yan. Kita nyo na. Yan carbon loading. Yan, so lambot nga to. Alright. Tara, samahan nyo ako. I-review natin to. Isaya, busisiin natin kung ano yung difference niya sa stock dito sa bago nating bili. Ano ito, camelback seat ng ADB 160. Yan. Compare natin sa stock ng stock seat ng ADB 160 natin. Compare natin sa seat ni Atake. So, tara. Simulan na natin. Carbon loading. Uy. Waterproof. Lambot. Compare natin sa stock. Tigas ng stock talaga. Oo nga, lambot nga talaga. Ang ganda nga yung review nito kasi maraming nalalambutan talaga compare sa stock ng ADB 160. Yun nga, makikita naman natin. Yan. Tsaka i-test ride natin to sa Marilake. Kasi yung stock, nakailang ride na ako sa Marilake, talagang hindi naman hindi sanay, talagang masakit sa puwet. So ito, ramdam mo talaga yung lambot. Yan. So, ang napakaganda ng review na ito. Marami na akong tinignan ng mga customized seat. Gusto ko sanang pa-customize to kaso yun nga, wala rin ako masyadong makitang gumagawa. So, pwede naman natin yan, pa-customize. Yan. So, tingnan natin yung likod. Yun. Yan. So, compare natin yung stock ng ADB 160 sa nabili natin ganito. So, kung kasya pa rin ba yung half face na helmet. Kasi sa stock seat ni ADB 160, half face lang yung kasya talaga. So, tingnan natin ito kung magkakasya din yung half face. Alright, so tingnan muna natin kung paano i-install. Tara, install na natin. So, tanggalin natin yung tornilyo. Kasi dalawang tornilyo lang naman yan So, gamit tayo ng 10mm. Yan. Rachet. Gamit tayo ng rachet. Tapos, gamit kayo ng extender. Tapos, 10mm. Yan. Pantanggal. So, yung sa kabila, naluwang ko na to. So, ito na lang yung isa. So, syempre, virgin to. Medyo matigas talaga siya. Yan. So, okay na. Expect nyo, matigas talaga. So, tanggalin lang natin to. Kita nyo ba? Tara, silipin natin. Yan. Para makita nyo. Oop, naglag. Sa kabila, ito. Dalawa lang naman kasi yan. Yan. Yun, tanggal na. Ayun, nandun. Natanggal na natin yung dalawang tornilyo. So, yan. Yan lang naman kasi yung nag-hook dyan. Yan. Ayaw. Yun. So, yun lang. Dalawang tornilyo lang. So, mga ka-Rody, moment of truth tayo. So, itong camelback seat at saka yung stock seat nung ADB 160. So, ito, mas mataas to kaysa sa stock seat. Yun, sad to say, sa mga naghahanap ng mas mababang seat height kaysa sa stock.
kung yun ang hanap nyo, hindi to para sa inyo. Mas mataas to ng ilang millimeter. So makikita nyo pa lang dito sa umbok ko, yun o. Ayan o, mas mataas talaga siya. Tsaka dito, ayan o, kita nyo. Hindi ko lang ako ilang millimeter yung taas niya. Pero mamaya, sisipatin natin yan. Saka yung dito mismo, dito parang may, parang sag na nga eh. Pero bira ko nga gamito, 1,000 pa lang yung takbo natin. Dito, mataas. Dito, medyo mababa pa nga dito eh. So kinaganda na kasi sa camelback seat, makaka-relax yung back natin. Kaya camelback seat yan eh, para mapahinga yung back natin. Tapos, yung legs natin, ma-stretch natin dito para mas relaxing kapag sa long ride. Kasi dito, sumasakit yung puwet ko talaga sa stock eh. Kaya plan akong nagplan akong magpalit talaga ng mas malambot tsaka camelback seat. So dito pa lang yung makita nyo naman, mas mataas talaga tong camelback seat kaysa sa stock. Kaya dito rin sa likod, ganun din, mataas din. So yung OBR natin medyo aangat yan. Tapos syempre, ang difference niya, may carbon. Yan, wala. Ito may camelback seat. Yung nga, ito. Tapos, ang ganda ng, syempre, yan. Maganda yung pagka-design niya. Parang sporty look. Ito, naghanap rin sana ako ng, papalagay ko yung logo ko, na Road Venture. Yan. Kaso, wala rin akong mahanap. So, kung sinong gumagawa dyan, may kakilala kayo, comment. Comment lang ninyo sa comment section natin. So, ito lang naman. Lalagay ko lang ng logo. Gusto ko sana tanggalin to. Pero wala rin akong makita. Tsaka, sa mga customize kasi, nahirapan din ako maghanap kasi hindi ko alam yung mga review nila kung okay ba after ilang years na gamit. Ito kasi maganda yung review talaga. Maraming bumibili kasi talaga nito. So, ito hindi ko pa may mangilan-ngilan na nilagay sa YouTube tong seat na to. Pero hindi pa talaga nagawa ng talagang review na detailed. So, gawa natin ng review tong stock seat in comparison ng stock seat sa camelback seat. So, yan. So, tara, lapitan natin. Busisiin natin. Yan, kung makikita nyo, sipatin natin yun. Ang laki ng difference eh, no? So, kita nyo naman yung difference, di ba? Umbok talaga yung sa camelback seat. So, ang magandang gawin natin, balik na rin uli natin. Itong stock, lagay natin sa kabila. Kasi yung flooring natin, medyo paslan to eh, pababa eh. So, balik na rin natin sila ha. So, ayan, binaliktad na natin ha. So, ayan na, hindi mo na makita yung stock dun sa likod. So, ganun siya kataba or kataas yung camelback seat. So, ang ganda kasi yan, kuha ko ng metro, sukatin natin kung gaano kalaki yung tinaas ng camelback seat niya, no? Kung makikita nyo, siguro kasi bago nga to, hindi pa nagagamit. Ito, gamit na, wala pa, 1,000 pa nga lang yung natatakbo ko dyan. So, hindi naman magsasag ng ganyan yan sa 1,000. So, ito hindi nga gamit. So, lambot talaga yun. So, syempre, makikita nyo naman. Yan yung difference niya. Tsaka dito pa lang yun. Sa stock, tignan mo naman. Yan o. Dalawang yung stitching niya, yung lining, dalawa. Ito may pagka carbon look. Tapos ang ganda ng upuan niya dito. Maganda rin yung pagkahulma. Tapos carbon yan. ADB machine. Dalawang stitch siya. Yan may pagka carbon look din. So dito kasi isang stitch lang yan, puti pa. Dumihin pati yan, dumi na. So yan, napakasimple lang. Ito kasi mas pina-sporty look. Yan. Kaya mas maganda tingnan yan talaga. So dito pa lang, yan, dito pa lang sa ito yung pinaka parang tabas niya. So kaya nga yung natin medyo tatabayan. Parang lalapad yung camelback seat natin compare sa stock, mas malapad yung camelback seat. Kasi dito pa lang makikita nyo. Ang ganda ng pagka forma niya. Ito kasi mataba na. Mataba siya, mataba. Ayan kitang-kita naman Ang laki ng tinaba. Ang laki ng tinaba. Saka mataas talaga. Saka yun, ganun lang magtanggal. Dalawang tornilyo lang. Tanggal na agad yung natin, stock seat. Madali lang ikabit at tanggalin. So yan, ganda ng pagka rin, premium siya. Nasa almost 1.5. Na-discount ko pa yung mga 1.3 na lang kasi nga may mga tayo sa may mga discount tayo. Yan. Ang ganda ng pormahan niya. Premium na premium.
Yung iba kasi may kita mo 700, 800. Eh di, konti lang yung difference. Gastos na kayo sa mas quality at saka mas tatagal. So, tingnan natin yung likod. Balik rin naman natin. Tingnan natin yung mga staple wire niya. So, dito pa lang, nakikita nyo na ang difference niya, yun, no? Hindi ko lang kung ilang millimeter yan, no? So, gawa siguro ng may camelback seat siya. Ito yung patalikod na, yun, no? Laki ng height difference. So, dito, so, syempre, meron din naman siya. So, ilipat na natin yan sa mga lagay ng documents. Ilipat na natin yan. So, lipat na natin yan. Yan namang difference yan. Kaya dito, ayan. Ganun din, tanggalin lang din natin. Lagay natin dun sa camelback seat. So, yan, lagay na natin. Medyo ano dito, maiksi. You know, compare dun sa stock. Medyo maiksi dito. Ayan, pero alas pares lang naman. Tapos, yan. So, yun. You know, wala naman halos talagang hulmang-hulma siya sa sa stock seat nung ADB 160, pares na pares siya. Makikita nyo naman. Kayo nang mag-compare. Walang pinagkaiba. Pares na parehas. Pares na parehas lang. Yung nga lang kasi ito, original kasi may mga Honda seat compartment yan, may mga sulat-sulat. Dito kasi wala eh. Ito lang yung pinakasulat niya pati. Yan. Ayan, ito may mga sticker. Talagang urig. So sa staple wire, ang kinaganda, ito sa stock natin, nakalawang na iba, ano pa lang yan, 1,000 pa lang natakbo ko. Yan, ang laki, mas maganda yung sa talaga, ito sa camelback seat. Malalaman nyo kung bakit. So yun, yan, ganyan lang kasimple yung staple wire nung stock. Kita nyo naman, stock. Pero sa camelback seat, merong garter. May garterize siya. Kung dito, leather lang yung direkta sa leather. Dito naman, sa garterize siya. Sa garter siya, ini staple wire, Kita nyo sa garter, hindi sa leather mismo. Yan. Makikita nyo nga na sa garter siya, in staple wire, Ang maganda, tsaka yung pagitan ng pagka-staple wire niya, dikit-dikit. Yan ang napansin ko, dikit-dikit siya, Nakita nyo ba? Dikit-dikit siya. Compare natin sa ayun, ito nga, may space pa nga, May space siya, Which is dikit-dikit rin naman, pero yung may mga part na hindi siya dikit-dikit. Ito nga, parang bara-bara yung pagka staple wire, Dun sa kabila, ang linis ng pagka nila, staple nila. Ayan, So, yun lang naman yung mga napansin ko. Ayan. So, wala naman masyadong, yun lang naman yung difference, So, syempre, sa leather, medyo medyo makapal-kapal sa stock. Ito naman, halos parehas lang naman, pero mas malambot kasi mas malambot tong sa camelback seat. So sa quality ng leather, halos parehas lang. Pero ito kasi malambot yung sa camelback seat natin. Yan, so mamaya, balik rin ulit natin. So yun nga, ito, tinan mo, mas maumbok dito. Mas maumbok. So, mga ilang millimeter lang naman. Pero kung ikaw mga 5.4, 5.5, katulad ko, wala namang halos na difference yan. So, malalaman natin yan kapag tinest ride natin. Yan. So, check natin. Yun. Yun lang. Yan. Yan, laki ng difference, Ang baba. So talagang sa mga naghahanap ng mas mababa, hindi talaga para sa inyo itong camelback seat. Mataas siya. Ayan. Mataas talaga siya. Kita nyo naman. Yun ang laki ng difference, Tambok, Doon pa lang sa upuan, Nakita nyo na umbok, Nakita nyo na yung umbok. Pataas to dito. Pataas. Dito, pataas din. Pero yun nga,
manipis yung dito. Dito, mataba. No, kitang-kita nyo. Ano, ang laki ng taba hanggang dito. Ang laki ng pagkataba niya. So, hindi talaga para sa mga ano to. Sa mga may gusto ng mas mababang seat height kaysa sa stock. Hindi para sa inyo itong camelback seat. Pero sanayan na lang din. Sanayin nyo lang yung sarili nyo. Hindi na kayo mahirapan yan. At saka technique na lang. Technique lang naman dyan, ano eh. Pag sa traffic, edi isang paa lang flat-footed nyo. Para hindi kayo mahirapan sa traffic. Huwag nyo lang mag-tiptoe na dalawa. Hirapan lang kayo. One leg, flat-footed. Yun na yun. Baba nyo lang isang leg nyo. Para lapat na lapat, hindi kayo matumba. So, yun lang. So, yan. Tara, kabitan natin. Sa yung carbon niya pala yun, oh. Ganda siya. Yan. Ito nga lang ang problema yun nga. Puti ito, eh. Oh. Mabilis madumihan to. Bagay, pwede naman kulayan na lang ng ano, ibang kulay. Ayan. Ito sa leather, yan oh, premium din talaga. Ito medyo makapal nga. Ito, hindi ko maano eh. Mas malambot talaga siya. Alright, kabit muna natin. Ayun oh, laki ng difference, ang pogi. So, siyempre, i-hook lang natin yung dalawang tornilyo dito. Ito. Itong dalawang tornilyo na to. Kita nyo ba? Yan o, ito. I-hook lang natin. Dito sa dalawang butas. Yan o. Meron lang naman yun eh. Diba? Pinahirapan ng sarili, no? Yan. Yan, hayaan nyo na ako. Nag-enjoy na ako na i-video itong ganitong mga installation. Para nakakatulong tayo sa iba. May guide. Yun. Ayos. So, moment of truth. Kapag nasara to, ibig sabihin, halos pares lang sa stock seat. Kasya pa rin yung half face helmet. Pag nasara to. Kasi ito, yun pa rin yun eh. Hindi ko naman nagalaw to eh. Yan o, yun pa rin yung tinanggal natin kanina. Yun lang. Aha. Okay. Kasya. Pwede pa rin. So, syempre, para siguraduhin natin na kasya yung full face, half face helmet, half face kunin ko yung Honda na kasama ng motor na to. Yun yung kasya talaga eh. So, open natin. Yun. Nag-click siya. Wala mong, hindi siya masyadong ano, kasi punong-puno siguro. Yun. Mare, naipit pa ako. Again. Okay. Yun. Mahina pala yung press ko kanina. Okay. Yun. Alright. Kunin natin yung half face helmet. So, half face helmet with Pixie's U-Box leather compartment. Siyempre, paano magsasara yan? Uy, sumasabit siya, pero nasasara. Kasya siya. Nga lang, para hindi magasgas yung half face nyo, sumasabit dito, lagyan nyo na lang ng sapin. Kasi kapag dito, sa likod, hindi na masyadong fit eh. Dito lang talaga. Yun. Ha! Taas nga. So, kasya pa rin. Same as stock seat natin. Wala namang problema. Mabilis naman siyang mag-open. So, all goods. Medyo tumaas lang konti. So, kita nyo naman, no? Ang laki ng difference. Mas pumogi, syempre. So, syempre, open natin yan. So, makikita nyo, di ba? Mas pumogi. Naka-center stand tayo, kaya alakas ng vibration. Yan, o.
Yan. Naka-center stand yan ha. Mhm. So yan lang naman. So test ride natin. Medyo tumaas nga siya. Pero kaya-kaya naman. Technique, ganito na lang. Ganyan na lang. Tumaas talaga siya. Ay, syempre, bago pa eh. So, ganun pa rin naman. Konting adjustment lang kapag lumiko tayo. Yun, syempre nag-adjust pa tayo. Pero, yung taas niya talagang tumaas. Tumaas talaga siya ng mga ilang millimeter yan. Siguro mga half inch or 1 inch siguro. Yung tinaas niya. Yeah, mga ganun. Pero madali pa rin naman maneuver. Alright, sana nakatulong. Ciao! Gulo na yung buhok natin. So, additional lang. So, yan sa likod, yung camel back seat. Malaking tulong talaga kasi salong-salo niya yung back ko eh. Yan. Kaya pala yung iba talagang mas mataas yung camel back seat nila dito. Yung sa back, talagang salong-salo yung ano nila. Pero ako okay na ako dito. Yan o. At least kahit pa paano may nasasandalan tayo. Hindi tayo nakapag-relax tayo. Kasi yung iba, yung sa stock kasi wala talaga eh. So good thing yung camel back seat. So hindi ako nagsisi na bumili tayo ng camel back seat. Pinalitan natin yung stock. Alright. Alright. Ride safe mga Rory. Okay, sa mga hindi pa nag-subscribe sa akin ha. Subscribe na kayo. Alright, sana nakatulong. Ciao.